Um, si Pastor Jake po kasi ay meron po siyang inasikaso sa Australian Embassy. And you pray, pero ayon naman sa kanya ay talagang grabe ho ang possibility na ma-approve yung kanya application kasi hindi pa nga siya kilala binabati na siya noong mga consol doon. So panalangin niyo kanina ay pumunta po siya and hopefully siya po ay makakakuha po ng Australian visa. No? And sabi ko sa kanya, tama-tama, pupunta ka ng Wednesday, ikaw na mag-preach. Pero sabi ko nga sa kanila, nandoon pa ako sa Baguio, sabi ko, marami akong gusto sabihin. Kasi noon pong na-assassinate si Charlie Kirk, ay nakita ko ang sympathy ng napakaraming tao all over the world. I mean, all over the world. At hindi mo rin talaga masisisi, mga kapatid. Talagang napakaganda ng ginagawa o ginawa ni Charlie Kirk. At isa na po ako doon sa nagsisimpatize, mga kapatid. Pero yung bibigyan natin ng sympathy, ano naman ang nagiging impact sa buhay po natin? Yun po ang magandang maunawaan po natin. At meron po akong ipipresent sa inyo na ministry natin na matagal na natin ginagawa na dapat po natin bigyan ng pansin. Okay? It's all about the children's ministry. Okay? So ano ang makikita po natin dito sa pamagitan ng Panginoong Kristo? Gusto kong ang magpakita po sa atin ay ang Panginoong Kristo. It's not about me, but I'm going to lay down the message based on the heart of the Lord Jesus Christ for the children. Okay? Shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Matthew chapter 19. Mamaya, babalik po ako ng isang chapter para lamang po may makita po tayo na isang magandang bagay po tungkol dito sa babasahin ko, mga kapatid. Matthew chapter 19, we will read verse number 13 and 14, or hanggang verse number 15. Okay? Are you with me now? All right. Now, the Bible says in verse number 13, then were there brought unto him little children. Now, if you have your pen or a marker, mark the words little children. Okay? Little children. And then the Bible says that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. 14. But Jesus said, suffer. Okay, if you have your pen, again, mark the word suffer. Okay? Suffer. Double F, hindi double P. Okay? Suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he said, and he laid his hands on them and departed thence. Tayo po'y sadaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito at bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa tungkol sa bagay na ito. Naway makita po namin ang kahalagahan po ng aming ginagawa sa mga bata. Please, O God, speak to everyone. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, everybody pay attention po sa background para unawaan niyo yung breakdown. Okay? Now, ang Panginoong Kristo, ang kausap niya po rito ay kanyang mga disciples. Ang kasama niya rito ay kanyang mga disciples. In other words, when we say disciples, is everybody pay attention na? Okay. Now, yeah.
antabayanan niyo yung mga kasama po ninyo kasi ako kasi galing ako sa ginagawa ng mga iba rito, lalo sa mga full-time, may mga ini-invite tayo, dinadala natin dito sa church, nagsasacrifice tayo physically, personally, financially, and marami tayong ginagawa. So kaya pag dinala po natin dito sila, huwag natin paintulutan na walang mangyayari at wala silang maunawaan. Dapat meron silang maunawaan. Okay? Alright, so pay attention mga kapatid, lalo na sa mga bisita po namin, meron kayo dito matututunan. Makikita nyo rito kung gaano kahalaga ang buhay ninyo na dinadala kayo rito sa simbahan. Okay? Now, so first of all, ang dapat natin maunawaan dito mga kapatid, ang kasama ng Panginoong Kristo rito ay kanyang mga disciples. Sino ang kasama ng Panginoong Kristo? Disciples. Okay, disciples. Pag sinabing disciples mga kapatid, matagal niya nang kasama. Okay? Matagal niya nang kasama. And pagka matagal niya nang kasama, pagka sinabing disciples, the other word for disciples is learner. A disciple is a learner. Okay? Sabihin nga natin yan. A disciple is a learner. Say it one more time. A disciple is a learner. Okay? So, sabi ng Panginoon sa kanila, follow me and learn of me. Okay? If you follow me, you will learn of me. Okay? Yan ang gustong-gusto mangyari ng Panginoon, na sila ay matuto sa Panginoon. But notice, kapatid, the context. Okay? The context is, while he was talking to the disciples and the rest of the people, mga kapatid, in fact, para lamang po siya maunawaan, ay nagsasalita po siya ng mga parables ang Panginoon sa Kristo. More of illustrations para maunawaan po siya. And so, in this case, mga kapatid, is another tagpo na po ito, mga kapatid, na ang sabi ng Biblia, nakita nila yung mga magulang, okay, mga magulang, na nagdadala sila ng bata. That is in verse number 13. Notice this, para maunawaan nyo. There were there, okay, while the Lord Jesus Christ having a meeting with His disciples, the Bible says, there were there brought unto Him little children. Okay, pag sinabi pong dalawa na yan, words na yan, little children, yan po ay nagsisimula sa infant. You see? So hindi lamang po yan mga bata na katulad na nakikita natin dito ngayon. Okay, kundi sila po ay nagsimula sa mga bata, mga infants, basta't yung pong, in other words, they are dependent. Hindi po yung tinatawag natin ditong dependent na before 18 years old ay dependent pa yan. No? So pag sinabi dependent, they cannot do it by their own. Yan po ang ibig sabihin. Is anybody following me? Okay, maliwanag po yan. And then sabi ng Biblia, there were there brought unto Him, to Jesus, little children, and then, here is the purpose, that He should put His hands on them. In other words, that they should put or lay hands on them. Okay? And what? And what? Pray. And the disciples rebuked them. The disciples rebuked them. Okay? Yung mga magulang, meron silang purpose, mga kapatid. Kaya dinala po nila yung bata doon. Okay? For what? That the Lord Jesus Christ might have a personal touch with the children. Okay? But, another one, to pray for the children. Are you following me? Now, are you following me? All right, now, so after that, the Bible says, the disciples rebuked them. Who are the them? Sino yung them na nirebuke ng mga disciples? Those who brought the children. Okay? Sino yung nag-rebuke, mga kapatid? The disciples. Yung disciples na kasakasama ng Panginoong Hesukristo. Yung mga learners.
yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo, yun po ang nag-rebuke sa mga nagdala, sa mga magulang na nagdala sa mga nagdadala o nagdala sa mga bata. Alright? Nakukuha nyo na yung context, mga kapatid. Alright? So that's the scenario. Alright? Pero ano ho ang sabi ng Panginoong Jesucristo in verse number 14? But Jesus said, suffer. Okay? Suffer. Now, the word suffer here, mga kapatid, sa ibang pananalita, mga kapatid, ay to allow. Okay? To allow. Yan ang ibig sabihin po niyan. Kaya dapat maunawaan po natin mabuti. Pero mamaya explain ko sa inyo kung bakit ginamit yung salitang suffer. Sa akin, it's an English version ng Biblia, ng salita ng Diyos, mga kapatid. In other words, kapag ka nilagay yan dyan, pag nag-aaral po ako, alright, bakit hindi nilagay dyan na sabi ng Panginoon, allow them or let them come? So bakit pinili yung salitang English no word suffer? Di ba? Alright, mamaya babalikan po natin yan. And then here's what the Bible says, suffer little children and forbid them not. Alright? Forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of God. Alright? In other words, yan ang kingdom ng Diyos. That is how the kingdom of God goes. Alright? In other words, from there, you will see and understand what the kingdom of God is all about. Alright? Sundan niyo po yan? So, para maunawaan ninyo, mga kapatid, hindi man ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang nag-invite sa kanila kung saan sila pumunta. Pero ang Panginoong Jesucristo ay pinakita nila sa kanyang mga disciples na sabi niya, yan ang kingdom ng Diyos. Alright, yan ang kingdom ng Diyos. Now, what is this, kapatid? Pag sinabi, yan ang kingdom ng Diyos. In other words, these people, the disciples, ay meron pa silang hindi nauunawaan sa gawain ng Diyos. Meron pa silang hindi nauunawaan sa ministry ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, alright, the children is not just coming here to learn from you, from the adults, but you adults should learn something from the children. Did you get something? Nakuha niyo, kapatid? So kapatid, dito pinapakita ng Panginoon na hindi lamang yung mga bata ang matututo sa atin, kundi tayo rin ay matututo sa bata. Alright? And so, the Bible says here, mga kapatid, in verse number 15, and He laid His hands on them. He laid His hand on them and departed then. So in other words, ginawa ng Panginoon lahat ng ini-expect niya. Listen now, He laid hands on them. I-connect natin yan sa verse number 13. Okay? Now, this is the statement of Matthew, kapatid. Alright? So if you have your Bibles, just write this down, okay? Nandito tayo ngayon sa Matthew chapter 19, verses 13 down to verse number 15. So we have 3 verses here. Alright? Now, napapansin niyo mga kapatid, are you with me? Listen, napapansin niyo yan. So, you study the Bible. Try to study the Bible. Kapatid, hindi niyo mamahalin ang Christianity kung hindi niyo mamahalin ang Bible. Alright, you study the Bible. Now, sa space ng dulo ng verse na mga kapatid, di ba may nakabakante dyan? May period na, tapos may konting space. If that's your Bible, katulad niyo mga kapatid, alright, lagyan niyo dyan sa space na yan ng Mark chapter 10. Okay? So, in other words, ang binabasa po natin ngayon ay statement ni Matthew. Alright? And then si Mark, nagbigay din po siya ng kanyang statement sa Mark chapter 10 in verse number 14. That is his version. Okay? And there's another one. Pag nakuha niyo po yung Mark, alright, you go to chapter 10. Let's go. Let's go to the book of Mark. Okay? Mark chapter 10, look in verse number 14. Alright? Simulan din natin sa verse number 13. Ano sabi ng Biblia? And they brought young children to Him, that He should touch them. And His disciples, what? Rebuked those that brought them. Okay? Yung mga nagdala, ni-rebuke ng mga disciples. So, what we have here, kapatid, is the what? Okay?
This is the statement of Mark. Alright? Sa dulo na naman po niyan, hanggang dyan po sa verse number 16. Sabi sa verse number 16, "And he took them up in his arms and put his hands upon them and blessed them." Alright? Sa dulo niyan, lagyan niyo po ng Luke chapter 18 in verse number 16 para makita niyo po yung version naman ni Luke. So, what I'm trying to give you now is, I'm trying to give you a change reference. Okay? Now, Luke chapter 18, look in verse number 16. All right, mula rin sa verse number 15, ang sabi dyan sa verse number 15, "And they brought unto him also," what? "Infants." So, nakikita nyo na po mga kapatid, yung little children is both what? Infants and children. You mean young children. Yan ang sabi sa Mark. Okay? Now, and then the Bible says that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. Alright? So, same thing here. Now, hanggang sa verse number 17. Alright? So, I hope nakuha nyo na po mga kapatid. So, may reference na kayo. Chiname ko yung reference ninyo para hindi po kayo mawala. Alright? Now, balik po tayo sa Matthew chapter 19. Alright? Para maunawaan po natin. Now, here's the thing, kapatid, kung bakit dinadala ko po rito. Now, listen, everybody look at this way. Sa Bible po kasi, sa Bible, pag nag-aral kayo ng Bible, isa sa mga batas sa pag-aaral ng Bible ay mamarkahan ninyo or tatandaan nyo yung paulit-ulit na sinasabi. Anong tawag niyo dyan sa theology kayo mo nasa Bible school? Law of repetition. Okay? Law of repetition. Pagka often repeated po yung verse na yun o yung words na yun or yung phrase po na yun, it means it is very important. Okay? God has something, God is catching your attention to focus on that matter. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Sa law of interpretation, meron tinatawag na law of repetition. Alright? Nakuha nyo? Alright. So, hope you're following na. Now, let's go to the Bible. The first thing na makikita nyo rito mga kapatid is this. Tingnan nyo mabuti. Kasi napakahalaga po nito. Let me pause for a while. Let me bring you back sa nangyari po kay Charlie Kirk. Okay? Sino po si Charlie Kirk? Isang napakabuting Kristiyano. Hindi ko na sabihin sa inyo history niya, pero yung kanyang pastor na dating Pentecostal or charismatic or something like that, na-influensyahan po siya ni Dr. Jack Hyles sapagkat uma-attend po siya ng pastor school. Okay? So sa madaling sabi, nakuha niya yung puso din ni Dr. Jack Hyles. Ayon po sa mga impormasyon na nakalap ko mga kapatid. Okay? Now listen, so nagkaroon po siya ng puso sa mga young people. Si Charlie Kirk, nag-focus siya ng kanyang ministry sa young people. So para makafocus siya, kasi ang problema ng Amerika ay yung young people. Ano ang problema ng mga young people sa Amerika? Number one, homosexual, transgender. You see, yung mga transit. Yeah. Yung mga nagtatransit, kapatid, yun ang mga kanyang inaasikaso. So, yan po si Charlie Kirk. At maliban po sa homosexual, ang isa niya pang inaasikaso ay yung abortion. It's about abortion. In fact, meron kayong makikita sa isa sa kanyang mga debate, mga kapatid, na nakipag-debate sa kanya, na sabi niya, sabi ng isang babae, para hindi masira ang pag-aaral ko, ayaw kong magpabuntis. Gusto niya magpagamit, pero ayaw niya magpabuntis. Sabi niya, ang ibig mo ba sabihin, sabi kay Charlie Kirk, okay lang na masira ang pag-aaral ko? Kaya hindi ko ipapa-abort yung bata. Sabi niya, hindi ganyan ibig ko sabihin. Kung ang problema mo pagkabuntis mo, ang unang isaatupagin mo, tanggalin mo. Sa wikang Pilipino, mga kapatid.
tanggalin mo yung libog mo. Yeah. Tanggalin mo yung desire mo sa sex. Yan ang ibig sabihin. Tanggalin mo yan. Pag natanggal mo yan, wala kang problema sa pagkikare ng baby. See that? Very, very honest naman. But listen, here's the thing, kapatid. Most of his ministry was spent on debating. Bakit? Because he was dealing with the young people. Nakita nyo? So sinasabi ko sa inyo, kapatid, hindi ko kinukundina yon, I am for it. Kailangan nating may magmi-minister sa young people. Bakit? Etong mga young people na ito, maaring, kasi mga tatlong klase yung mga kapatid eh. Alam po natin yan, may millennials. Merong hindi, bago na Z. Sunod ba sa millennial, Gen Z na? Oh yeah, okay. So, whatever, kung ano man ang mga tinatawag na generation na yan, mga kapatid, pero nais kong sabihin sa inyo, iisa lang, may kanya-kanya yan eh. May kanya-kanya. Yung Z ngayon, yung Gen Z ngayon, grabe ito mga kapatid. This is the worst generation. Alam niyo kung bakit worst, sinasabi natin worst generation yung Gen Z? Kasi ang kanilang pattern ay yung millennials. Yung grabing nagsimula po rito mga kapatid, galing sa millennials yan. Ngayon, yun ang naging pattern ng Gen Z. So makikita nyo, pa-worse na ng pa-worse. You see? Susunod dyan, ewan ko na. Sabi, alpha na naman, balik sa A. Pero ang alam ko, nasa D na sila eh. Diablo eh. Yeah. So, what I'm saying, mga kapatid, is this. Pagka doon lamang po tayo nakafocus, kasi kaya ko sinasabi ito, mga kapatid, listen, we're missing something here. I mean, the whole world. Kasi kung titignan nyo ngayon, mga kapatid, ang lahat ng nangyayari sa buong mundo, sineselebrate talaga sa sympathy, in sympathy with yung sa kamatayan ni Charlie Kirk. You see, doon talaga nagsisimpatize sila, mga kapatid. It's talaga naman totoo. Maganda naman talaga yung ginawa niya eh. I am for it. Sabi ko nga sa inyo, ako nagsisimpatiya rin ako. Alright? May sympathy rin ako sa kanya. But listen to me now. Sana magbigay sa atin ito ng impact. Ngayon, the impact doon sa kamatayan ni Charlie Kirk ay nakafocus sa young people. Na kung tutusin, kapatid, pag nag-focus ka lang sa young people, late na late ka na. Late na late ka na. Did you notice that? Did you notice why is Charlie Kirk spent his time debating on young people? Bakit? Kasi young people na yun eh. Kayong mga nagbe-minister sa mga bata, kailan kayo nakipag-debate sa mga bata? Walang issue ng debate sa mga bata. Bakit mga bata pa lamang yan? Foundational. Doon tayo, kapatid, nagsisimula. And you see, exactly, this is the message of the Lord Jesus Christ. This is the internal message of in everything, kapatid. This is really what we should focus on. Kasi, makikita nyo ngayon, tingnan nyo, bakit hanggang dumating sa kamatayan? Kapatid, siguro naman, kung sino nag-assassinate sa kanya? Young people din, 22 years old. Alright? Now, meron kayong posible, mga kapatid, na merong 6 years old na mag-assassinate sa iyo pag nag-minister ka sa mga bata? Walang mga bata mag-assassinate sa iyo. But listen to me, wala na pong debate kung sa bata tayo nagmi-minister. But you see, kaya ko po nabuo minsan ito, sabi ko, maraming nagsisimpatay sa kanya. Ngayon, nagsabi sila, I am Charlie Kirk. I am Charlie Kirk. So, sabi niya, pinatay niyo yung isa, dumami tuloy si Charlie Kirk. Nagmi-minister sa mga bata, which is good.
which nagmi-minister sa mga young people, mga kapatid. So nag-focus sila ngayon sa young people na samantala, kapatid, during the time of D.L. Moody, it was his ministry to the children that make America great. Pero they've gone away from it. Malayo na. Lumayo na sila. Wala na nagtitipon sa bus. Ngayon nga si D.L. Moody nagsimula sa Sirambas ngayon ang dami na nilang mga establishment, ang dami na nilang mga building na pwedeng kargahan ng mga bata. Ngayon, saan si Charlie Kirk pumupunta mo ko din? Sa mga campuses. School campuses. Bakit? Nandoon ang mga young people. Kaya ngayon, final time niya, doon na sa Utah, kapatid. You see that? Now, what I'm trying to tell you, brethren, is this. Ilan sa atin ngayon ang liliit-liit ang ministry at bumababa na tayo ngayon, parang binabaliwala natin ang ministry sa mga bata. Na samantalang we are ministering the young people. Listen, if you are ministering the young people, you should not forget the children and never neglect the children. That's the problem here. Let's go to the Bible. What's the problem here? The disciples, when they saw the what? The parents, those who are bringing the what? The children, the little children, the infants. All right? They, the disciples, rebuked them. Bakit nyo abalahin pa ang Panginoong Kristo? Busy ang Panginoong Kristo. Ang dami niyang inasikaso, nagpapagaling siya, may mga kinakausap siya, nagpipreach siya, magdadala kayo ng mga bata rito. He thought the Lord Jesus Christ can preach to the infants. You see, he thought the Lord Jesus Christ cannot encourage the children. No, that's not the purpose, kapatid. Listen, you go to your Bible at makita, nawa, kapatid, makita natin dito ang purpose kung bakit nagki-care tayo sa mga bata. Kayo mga pumupunta ngayon sa area, kung inyo lamang ginagawa yung sinasabi ko rito at napapag-usapan natin dito patungkol sa good news classes. Hindi po, sabi ng iba, yung ano naman natin, para ding mga ano yan mga daily vacation Bible school. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niyo ginagawa yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung ginagawa niyo yung sinasabi ko sa inyo, makikita niyo ang pagkakaiba ng daily vacation Bible school. Inaaral ko muna yan bago ko ituro sa inyo. You see, now here's the thing, kapatid. Pakinggan niyo na mabuti. Look at this. They brought the children. What's the very purpose here? The Bible is very clear. Notice what the Bible says here. Look at this, verse number 13. Let's go back to chapter 19 of the book of Matthew. Then were there brought unto him, who? Little children, that he should what? Put his hands on them. What's that? You go to the book of Luke kanina, kaya ko kayo chinain para maunawaan nyo ng mabuti. Gumagamit sila ng touch upang ang Panginoong Kristo ay matouch sila. Naunawaan nyo ba, mga kapatid? Listen, these people, yung mga parents, kapatid, dinala yung kanilang mga anak sa Panginoong Kristo sapagkat gusto nila na ang kanilang mga anak ay magkaroon ng personal touch mula sa Panginoong Kristo o ang Panginoong Kristo ay magkaroon ng personal touch sa kanilang mga anak. That is the main thing, kapatid. That's the reason kung bakit nagtuturo tayo sa mga bata, sapat gusto natin ang mga bata na ang Panginoong Kristo, ang Diyos, ay magkaroon ng personal touch sa ating mga bata. It's not about the church. It's not about the good news class. It's about a personal touch from the Lord Jesus Christ. Kaya minsan, kapatid, ang problema natin pag nasa area na tayo, puro tayo ganito,
Puro na lamang mga media record. It encourage, mga kapatid. Pero ang problema natin ngayon, nawawala na tayo doon sa pinakamahalagang bagay. After the session, nagkaroon ba ng personal touch ang Diyos sa buhay ng mga bata? You understand, mga kapatid? Na iyan ang espiritu na nawawala na ngayon. Maraming lumaki sa Sunday school. Bakit pag nung lumaki na sila, nawala na sa church? They are wild as the devil. What's the problem? Hindi man lang sila nagkaroon ng personal touch. Hindi man lamang nila inalaw na ang Diyos magkaroon ng personal touch sa buhay nila. Oh yeah! Somebody here can testify. Ilan sa mga anak ninyo ngayon na lumaki sa Sunday school, lumaki pa, graduate pa sa ating academy, kapatid, na araw-araw may verse na sinasabi, pero hindi nila pinahintulutan na ang Diyos ay magkaroon ng personal touch sa buhay nila. Listen now. One thing na gusto ko pang makita nyo rito, mga kapatid, is the participation of the parents. Sabi ko sa inyo kanina, ang salitang suffer dito is the English word of the Greek word. See? Now, sabi ko kanina, it could be translated as like to allow or let him go. Pero kapatid, hindi. Bakit? Tinitignan ko ng mabuti ito. Bakit suffer? Bakit mas pinili kaysa to allow? Because everyone here understand na yung magdala ka ng bata na ganyan, you have to suffer. You have to exert something. Exert effort. May magandang, may maganda po akong tinignan po niyan sa dictionary yung salitang suffer na yan. Pag narinig na naman to ng kumukontra sa definition, sasabihin nila, preach the Webster. Because it means to be forced to endure. Be forced to endure. Okay, endure what? Maybe pain, maybe difficult times, ganon. Now, yung magdala ka ng ganito, mapipersa ka na mag-endure, yung kabibit-bit mo ng ganon, yung pasaway. For example, yung infants. Dala-dala mo yung infants. So, mayroon kang something na ini-endure. Is anybody following me? Meron kang something na tinitiis mo sarili mo just to accomplish something. So yan ang parents, kapatid. Kaya if you are involved in that ministry, you have to suffer. You must be willing to suffer. You must be willing to endure. Endure what? Be forced to endure. Mapipersa ka. Bakit? Gusto mong madala sa Panginoong Kristo yung bata, mapipersa ka mag-endure ng something. It might be pain, it might be pagod, it might be time. Yeah. What I'm saying is, laging may sacrifice. Kapatid, kung ikaw ay nag-i-involve sa good news classes na ayaw mong mag-sacrifice, get away from it. Get away from it. Don't involve in it. Akalain niyo, mga kapatid, na yung bata na katulad nito, dadalhin mo, bibit-bitin mo. May time na ayaw niya. May time na, makukuha yung attention niya ng mga bagay na ito, pero gagawin mo, alika. Bakit? Ang gusto mo lamang mangyari is this. Gusto mong magkaroon ng personal touch ang Panginoong Kristo sa kanya. You want the hands of Jesus to lay it on Him. To lay on Him. Okay? Now, yan ang gusto natin. So, pagka yan ang gusto mong mangyari, mga kapatid, then, be willing to suffer.
Be willing to suffer. Kaya wala hong Listen now. Kayong mga nag-i-involve sa Good News Class, kung hindi rin lang naman kayo willing mag-suffer dyan, get away from it. Kung pupunta lamang kayo dyan para mag-selfie, kaya natin dinadala ang bata doon sapagkat gusto nating magkaroon ng personal touch ang Diyos sa kanyang buhay. Why is this? Why is a personal touch of the Lord Jesus Christ or a personal touch of God need to be in our children? Because there is something that you and I cannot do, and that only God can do. Sana mga kapatid, makita natin yung ating inadequacy. We are inadequate. Hindi po natin kaya. Meron tayong pagkukulang sa buhay natin na kahit na anong gawin natin, kulang pa rin sa anak natin. Sapagkat ang kailangan ng anak natin ay touch ng Diyos, touch ng Panginoong Kristo, and not until na sila ay matouch ng Panginoong Kristo at magkaroon ng personal influence ang Panginoong Kristo sa buhay nila. Kapatid, baliwala yung ginagawa natin sa anak natin. Akalain nyo itong mga magnanakaw na ito sa Senado at sa Kongreso, hindi dumaan sa pagkabata. Dumaan ho yan sa pagkabata. Yung iba ho dyan, habang nag-aaral, matitino yan. In fact, nung sigurong pagkandidato nila, seryoso naman sila eh. Pero nung nakakita na ho sila ng malaking pera, na nagsimula sa libo-libo, tapos napunta sa milyon, at hindi na kontento sa milyon, napunta sa billion, at ngayon hindi napunta sa billion, gusto nila trillion na. Etong mga tinamaan na magnanakaw na ito, hindi tayo dapat matakot. In fact, September 21, tuloy pa rin ang lansangan dyan. Pero we'll not get involved. Ang pinakamagandang manalangin tayo. But listen to me now. Here's the thing. Ito ang sinasabi ko, kapatid. Yung mga magulang ng mga yan, mga abogado. Kaya nga naging abogado rin sila eh. Yung mga magulang yan, mga highly educated. Kaya ginusto nila na maging highly educated din sila. Pero look what happened, kapatid. Saan sila dinala ng kanilang education? That's why Noah Webster is right when he said, education without a Bible is nothing. Walang kwenta, kapatid, ang education na walang Bible. Yan ang nangyari sa kanila. Ang gagaling magpaliwanag yan, mga abogado eh. Ang gagaling magpaliwanag yan, magagaling sa English eh. Pero kapatid, pagmamalaki pa nila yan, nag-aral sila sa ibang bansa. Nag-aral na mangurakot. Magnanakaw pa rin. Anong problema, kapatid? Anong problema? Walang personal touch ng Diyos. Tinanggal nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya makikita mo yan. Maging ako, simula ho, nung ako'y nag-minister, kapatid, sa armed forces, sa PNP, magsasalita ako, sinong pagpauupuin? Mga enlisted, mga junior officers, yung mga senior officers nasaan? Aalis. Aalis sila. Pero kung tutusin silang may utos ng kalokohan, you know it. Somebody here can testify. Wala ka mo kunwari. Yan ang kalakaran. So what's the problem here, kapatid? Ang problema dito, kapatid, is wala nang touch ang mga tao ngayon. You know what? I like it. Akalain mo, nag-suffer yung mga magulang.
Nag-endure sila. They were forced to endure the pain, yung tiredness, yung pawis, lahat, kapatid. Spend sila ng time para dalhin yung kanilang anak doon. Bakit? We want you to touch our children. We want you to what? Influence our kids. Sabihin ko sa inyo ngayon, ilan sa mga young people na gusto nyo pag nag-asawa kayo, may impluensya kayo ng artista pagdating sa kasalan? Buisit na yan. Oh yeah, I'm telling you. Alam na ng mga young people na yan, na ini-encourage ko nga kayo to save money, not extravagant. Sabi ng iba pa, may mga ano pa yan eh. Eh kung kaya naman. Kaya naman. Hindi nga kayo makapagbigay ng malaki sa gawain ng Panginoon, pero nagsasalita ako rito hindi sapagkat gusto ko yung magbigay dito ng malaki. But tinitignan natin, kung hindi ka makapagbigay ng malaki sa Panginoon at gusto mo mamuhay dito ng extravagant sa kasalan ninyo, then what? Sino mas matimba ngayon? Come on! Sino mas matimba ngayon? Ang Diyos ba? No. Ipinapakita mo lamang na walang impluensya ang Diyos sa buhay mo. Or kung meron man, napaka-little ng influence ng Diyos sa buhay mo. That's the problem of this country, kapatid. Napakaliit ang pagkakilala nila sa Diyos. Ngayon, nangyari ito mga ganito kay Charlie Kirk. Sasabihin natin, nagsisimpatiya ako. Gaano katotoo? Gaano katotoo? Ginagawa mo ba talaga? Yung ang umattend ka ng service late ka pa. Yung umattend ka ng service, bihira pa, maka-perfect ng Wednesday, Sunday morning, Sunday evening. Bihira pa, makapagbigay. Tapos sasabihin mo, I want to be Charlie Kirk. Emotion, imot ka lang. Tapos pagdating sa mga bata, ayaw natin pansinin. Akalain mo yung mga bata na ito, mga magulang na ito, dinala nila ang kanilang mga anak para ma-impluensyahan ng Panginoong Kristo. Bakit? Hindi sapat yung influence namin sa anak namin. Inaamin naming mga magulang na kulang at hindi sapat yung influence namin sa anak namin para ang anak namin ay maging mabuti. We need the influence of the Lord Jesus Christ. We need the influence of God. We need the touch of God. Did you notice that, mga kapatid? Alright, here's the thing, another one. Gusto pong makita ninyo. Notice what the Bible says here. Then were there brought unto him what? Little children. Come on, talk back to me if you can. That he should what? Put his hands on them. And what? See that? Mga kapatid, kung anong napakahalaga, na pagka yung bata, tinuturuan natin. Gaano tayo, kapatid, kaseryoso, nalalapitan natin yung bata. Sasabihin natin sa mga bata, Panginoon, please, influence this boy. Bless. Yan ang sabi sa Mark, bless this boy. Bless this boy with your influence. Kapatid, it's not a joke. Huwag lang pumunta dyan sa palipaligid natin, magtuturo sa mga bata for compliance lang. Sabihin natin, may ministry ako sa church. You actually, kapatid, ang ministry, ang seryoso ninyong ministry, at siniseryoso ninyong ministry, pwedeng magbago ng buhay ng buhay mo. Alright? It's not about me. Papakita ko sa inyo sa Bible. Alright? Pakita niyo mabuti. Okay. Notice here. Here's the thing. Okay, tatapusin ko lang muna itong part nito ng bata na gusto mangyari ng Panginoon. Napansin niyo po ba mga kapatid? Verse number 13, and pray. Kailangan niyo ng touch ng Panginoon. Kailangan niyo ng prayer. Listen.
you check your Bible, binigyan ko kayo ng 3 references. Okay? Matthew, Mark, and Luke. Okay? Now listen, sa 3 reference na ito mga kapatid, listen, nakita niyo ba yung bata, may dinala silang bata na nangangailangan? I'm talking about, may sakit. May nakita ba kayo dyan, dinala yung bata para ma-heal siya? Para siya may nakita ba kayong bata na dinala doon na lame or bulag or something na nangangailangan na siya kinakalang gumaling? Wala. May nakita ba kayo dyan na bata na gutom para mabusog kaya dinala sa Panginoon Kristo? Wala. Wala kayong makikita na mga bata na nangangailangan physically. So in other words, the parents brought their children to Jesus for one reason. His spiritual reason. Yun ang dapat mabago sa mindset ng napakaraming tao na akala nila pag dinadala mo sa church, mabubusog yung anak ko. Alam mo yung mga anak natin, dapat dalhin natin doon kasi nagpapakain sila dyan. You see, so makikita nyo rito kapatid, nagpapakain tayo, nagbibigay tayo ng biscuits, nagbibigay tayo ng juices, nagbibigay tayo ng ganun. But listen, it should not be the main thing. The main thing here is spiritual. Sabi ko nga sa inyo, nakakalungkot kapatid. Lumaki na yung mga bata. Lumaki na yung mga bata. Tumanda na, naging young man na, naging young lady na. Pero nakakalungkot, wild, they are living as wild as the devil. Sabi ko nga sa inyo, bihirang young people na may trabaho na talagang nagbibigay ng kanilang tithes, nagbibigay ng kanilang offering. Anong ibig sabihin po nito? It's not that hindi kasya, no. Wala kayong malaking impluensya ng Diyos sa buhay ninyo. To be influenced by God, you need to suffer. You need to take it seriously. Lalapit tayo sa Diyos. Kapatid, nakakalungkot man sabihin, sabi ko nga po sa inyo, huwag tayong masanay na pupunta tayo sa church, laging tayo ang nakakakuha ng material na bagay. Kalimutan nyo yan. Tayo ang nangangailangan ng salita ng Diyos, tayo nangangailangan ng church. You know what? They brought Jesus. Listen, makinig kayo ng mabuti kasi baka mamaya may issue na naman kayo sa mga anak ninyo. Wala na naman Ang kailangan natin, kapatid, is spiritual reason. Not physical reason. Not material reason. Hindi nila ang anak nila sapagkat nangangailangan kapatid nangangailangan ng gatas o nangangailangan stop taking picture while I'm preaching, please. Listen, it's time to listen. Let's take this seriously. That's right. Amen. Listen. I'm your pastor, kapatid. Nalulungkot ako na pag nakakakita ako, kapatid, ng mga young people na alam kong dito, baby pa lamang sila nandito na. Pero nung lumaki ng lumaki, wala akong makitang impluensya ng Diyos sa buhay nila. What happened to you, parents? What happened? Mauupo dito pag araw ng linggo, makikita nyo kung anong kinakalikot. Cellphone. Katabi ang kanilang mga magulang, hindi man lang pinakikialaman. My question is this to parents. Why did you bring your children to the church? For what reason? For what reason? Itong mga taong ito, hindi nila dinala rito ang kanilang mga anak sa paanan ng Panginoon sa Kristo sapagkat para sila ipagpalain. Ganun kaagad ang nasa isip nila. No, we want the touch of Jesus. We want the influence of the Lord Jesus Christ. Yung iba sa inyo, pinapabayaan nyo lang mga anak nyo, late na dumating, tapos pagdating pa rito, puro pa.
Come on, talk back to me if you can. I'm trying to help you. Wala nang makakapagsalita sa inyo ng ganito maliban sa akin. Listen, if you're serious about children's ministry, all right. Sabi ko sa inyo kanina, it will change your heart. Let me show you something here. Binabasa natin, anong chapter tayo? Sa Matthew. Come on, talk back to me. Say it louder. All right. Just move back just one chapter. That is chapter 18. Tingnan natin kung anong contest dyan, mga kapatid. Okay? Are you with me na? Grabe naman yan kung wala pa kayo. Isang buklat lang yan sa kaliwa. All right. And at the same time, came the disciples unto Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? That is the issue kapag ka pumunta ka at lumapit ka sa Panginoon Kristo na mali ang iyong purpose. Naghahanap ka kung paano ka magiging great. Makikilala. Magiging popular. Notice in verse number 2, and Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Listen, sabi ng Panginoon sa verse number 14 of chapter 19, suffer them to come. For such is what? Sapagkat ganyan ang kingdom ng Diyos. Ito ang kaugalian. Kung anong pag-uugali meron ang mga bata, ganyan meron ang kingdom ng Diyos. Ano yun? Sa chapter 18, makikita ninyo, ginamit ng Panginoon yung maliit na bata na halimbawa. Kasi ang hinahanap nila ngayon, paano ka magiging great? Paano ka tataas? Tinuro sa kanilang Panginoon, hindi para tumaas. Tinuro sa kanilang Panginoon, bumaba. That's the Bible. All right, let's keep going. And he said, verily I say unto you, except ye be what? And become as what? Ye shall not enter into the kingdom of heaven. Iniisip mo na ikay mataas? Sa gawain ng Panginoon, kikilalanin ka? Sabi ng Panginoon, no, hindi ko kailangan mataas dito. Ang kailangan ko rito, mababa. Whosoever therefore shall what? Shall what? Himself as this what? You see that? Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong pagbawalan yung mga bata sapagkat ganyan ang kingdom ng Diyos. Ano yun? Humble. Kaya ang sabi ko sa inyo mga kapatid, kung tayo ay nag-i-involve sa mga bata, totoo ang ating puso sa children's ministry, kapatid, walang magyayabang sa mga Sunday school teachers, walang magyayabang sa inyo. Sapagkat ang ma-adapt nyo, kapatid, ay yung ugali ng bata, yung humility ng bata. Na yung humility ng bata, kung anong ituro mo, tatanggapin niya. Pag pinatayo mo at sasabihin mo, all right, let's sing action song. Gaganon-ganon sila. Samantalang yung teacher, tapos nandito yung electric fan sa harap. Anong nasa liig ninyo? Electric fan. Samantalang yung mga bata, gitata na, pawis na rito, pawis na dito, pawis na rito. Tapos ikaw naman, sige, ikot tayo. Children ministry will teach you to humble yourself. Kaya kung nagkukunwari lang kayo sa good news class, mayabang pa rin kayo. You cannot even control your tongue.
Because, listen, we are in that ministry not just to teach the children, but we must learn from the children. Dapat tayong turuan ng mga bata. Matuto rin tayo sa mga bata. Hindi lang yung mga bata matututo sa atin. See that? Maliwanag po ito mga kapatid eh. Di ba? So, sabi, tuloy-tuloy natin. Whosoever therefore shall what? Come on. Humble himself. As these little children, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Gusto natin maging greatest, pero ayaw naman natin yung process. What is the process here? Humility. See? And verse number 5. Whoso shall receive one such little child in my name, receive it me. See, imagine in chapter 18, tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga disciples, and then sa chapter 19, nagkaroon sila ng problema na ayaw nila papasukin yung mga bata. Nirebuke pa yung mga magulang. Storbo lang kayo, daldalahin nyo rin kita nangangaral ng Panginoon sa Kristo eh. Mabuti na lang, alam ng Panginoon, nakita ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, ingot, alis ka dyan. See? You understand that? Anong buhay meron tayo pag nagturo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, walang debate pag nakipag-usap kayo. Walang mag-assassinate sa inyo. Because mahal ninyo ang mga bata, napapakita natin na mahal natin ang mga bata. So you understand that? And notice what the Bible says here. In chapter, bigyan po natin mga kapatid. Sa verse number 15, ang ganda ng nangyari mga kapatid. And he laid his hands on them. Jesus personally touched the children. You understand? Ang mga batang ito, mga kapatid, ang gusto natin sa paglaki ng mga batang ito, hey, sit up straight. Ay gusto natin magkaroon ng personal touch ang Panginoong Kristo sa buhay nila. Sana nauunawaan po natin yan. Na pag dinala natin, patigilin mo yung bata. Hindi natin dinadala ang mga bata rito para laruin. Ang mga bata, kapatid, ang mga bata, pag tinitignan mo yan, may matututunan ka. Si LG nga nakikita ko yan pagka kalong-kalong ni Shobi. Ang sarap ng tulog. Eh natututo ako sa kanya. Sabi ko, kinakailangan maghanap ako ng magkakalong sa akin para masarap din ang tulog ko. So, I hope you understand what I'm talking about. Bakit may kumakalong naman sa akin pero hindi man ako makatulog? But anyways. So, yan po ang natutunan ko kay Willie, hindi po sa akin yan. Okay? Sabi niya natutunan niya rin kay Royan. But anyways, ganun ho, back to the Garden of Eden. But anyways, so, you understand what I'm saying, mga kapatid? With our kids, there is something that is lacking. Nagising ko yata kayo. Sorry. There's something lacking na hindi natin kayang ibigay sa bata. That's why we need the influence of God. Train up a child in the way he should go. Imagine, sino nagtatanong dito? Sino nag-rebuke? Patapos na po ako. Sino, come on, sino nag-rebuke? Sino ang ni-rebuke? Hindi nila makuha ang ginagawa ng Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo, suffer them to come. Alright, here's the thing. Meron kayong mga hindi maaring, gaanong matanggap kung bakit kinakailangan natin yung children ministry. You understand? Meron na ba kayo nakitang ganito kalaki mga bata nag-offering ng 10,000? Wala. May kumupit sa kanila ng 10,000, but in other words, kapatid, pag nag-minister ka sa mga bata, maraming sacrifice. You have to suffer. And suffer them to come. Pansinin natin sila.
Wala pang debate yan. Wala pang mag-assassinate. We have to. We have to. We have to influence them. They need, kailangan nila. Sana ganun mga kapatid. Pag may dala tayong bata, hindi sapat yung impluensya ko bilang tatay, hindi sapat yung impluensya ko bilang nanay, kailangan ko ng impluensya ng Diyos sa buhay ng aking anak. And the Bible says here, kapatid, Jesus laid His hands on them. Ginawa ng Panginoon yung kailangan sa bata. But think about this. Kung kayo nag-i-involve sa gawain ng Panginoon, sa ganitong klaseng ministry, ano ang ipinapakita natin? Anong ginagawa natin pag nandoon tayo? Hindi ho, puro ganito. Tandaan natin, yung bata, kailangan nila ng impluensya ng Diyos. Gaano tayo kaseryoso, kapatid, sa mga verses na binibigay natin sa kanila. Baka ang nasa isip lamang natin, yung bata ang nangailangan lang ng verse. Gaano nakakatouch ng ating buhay yung verse na binibigay natin sa mga bata. Sana yung mga disciples, kapatid, hindi nila gaano naiintindihan. Not until na pinakita sa kanila ng Panginoong Kristo. All right, let me show you something. Remember Peter? Peter got it. He understood it. Kaya ano sabi ni Peter? Chapter 2, in verse number 2, 1 Peter. Ano sabi? Come on. As an infant, as a newborn babes, desire the what? Si that naunawaan na. Ginamit na ni Peter yung salitang babe. And then sa conclusion niya, grow in grace. Apostle John, you read the first letter of the Apostle John, as a what? Little children. Nung naunawaan na nila yung puso ng Panginoong Kristo sa mga bata, ginamit na nilang illustration yung mga bata. Pero nung una, hindi nila maunawaan. Sana po ngayong gabi naunawaan na po natin. Huwag ho nating laro-laruin, huwag ho natin, kapatid, liit-liitin yung ministry natin sa mga bata. Kasi, pag pinag-aralan yung mabuti yung ministry ni Charlie Kirk, grabe yung kanyang dedication sa mga young people. Pero makikita niyo po yung grabing resistance ng mga young people. Pero yung mga bata, kapatid, walang resistance. Tinatanggap nila. Pero kapatid, kung alin pa yung madali at walang resistance, yung pang nililiit-liit nating ministry. Darating kayo sa lugar, yung mga teachers, late. Darating kayo ayon sa conveniencing time ninyo. Ilan sa mga Sunday school teachers ang nandito? Nandiyan na yung mga bata, wala pang Sunday school teachers. Tapos, habang ongoing ang Sunday school, nagtuturo si ma'am, kaysa magtumingin sa mga bata, oh, anak, alika, oh, this teacher, di ba? Sinasabi ni teacher. Hindi. Ano ginagawa nung pangalawang teacher? Amen. Amen din. Nandito yung kayong attention, pero nag-i-amen din. Let's not be hypocrites.
Kung tinawag ka ng Panginoon sa Sunday School, seryosuhin mo ang Sunday School. Kung pupunta ka sa Good News classes, pumunta ka doon. Minsan, ang nakakalungkot pa, pumunta pa kayo sa Sunday School, sa Good News classes, hindi pa maayos ang kasuotan. May mga tinatawag pa kayo, mga summer dress. Kapatid, ang kailangan ng mga bata ay influence. Influence. Ang kailangan ng mga bata, yung touch ng mga godly parents. Touch ng mga godly men. Touch ng mga godly women. Yan ang kailangan ng mga bata. Ang tanong ko ngayon, kapatid, sino ang pwedeng magbigay ng sa atin? Will you? Will you commit yourself na, okay, I'll behave myself. Bakit? Itong batang ito, kailangan niya ang influence ko. Nakakalungkot man sabihin mga kapatid, na pagka binaliwala at hindi natin binigyan ng pansin ito, I don't know. Mga magulang, you've got to take this message seriously. Kasi pag uwi nyo ng bahay, nagtataka lang ako na yung lumaki sa Sunday School dito, bakit paglaki na nila at mag-aasawa na sila, pipiliin pa nila yung buhay artista? Bakit? Yun ang tanong ko. Anong nangyari sa mga magulang? Ano yung influence ninyo sa inyong mga anak? Am I too hard tonight? Brethren, kaya sabi ko kay Pastor RJ, ako na lang muna. Sabi niya, mabuti nga sir, sa iyo, pero sa kanila hindi. But you listen to me now, this is what you need tonight. If you cannot give your heart to the children, don't touch them. Don't touch them. They don't need your influence. But if you have a heart for the children, you go ahead. Touch them because they need your influence. Kapatid, nawa ang ating ministry ay hindi po compliance. But godly influence. Shall we all stand, please? Father, we thank you for the message. Give us men and women here who are willing to suffer to influence our young people, to influence our kids, to influence our children. Oh God, please. Give us godly parents who are willing to suffer to influence their kids. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come, let's talk to God.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na nagbukas ng kanilang isipan, ng kanilang puso upang tanggapin ang inyong salita. Yes, O God. Naway nakita po namin ang aming kakulangan na hindi po sapat ang aming influensya sa mga anak po namin. Kailangan po namin ang inyong touch sa aming mga anak. Kailangan po namin ang inyong impluensya sa aming mga anak. Kailangan po namin ang inyong salita upang palakihin ang aming mga anak na merong pagkatakot sa inyo, and they have more of you, O God, not more of the world. Thank you, O God, for this message. Bless your people who came forward and kneel down. Put your blessings upon them, O God. Please pour out your blessings upon individuals and families, O God, that are present tonight. Thank you, O God. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, did you get something? Amen.